La 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 la. Ito na mga bata, ito na mga yes friend, ang ating kwentong lang kwenta ang nung isang araw na pinamagatang ang aso na mahaba ang buntot. Uy, ang asong mahaba ang buntot. Alam mo ba, Marcia, ng ano dyan? Ang tula tungkol sa aso? Alam ko yan. Oh, sige nga. Sige nga, ano yung tula dyan? Ako ay may aso. Buntot ay mahaba. Ang taba-taba. Yun ba yun? Yun yan. Ako ay may aso. Buntot ay mahaba. Ang taba-taba. Hindi maiwanan sa bahay. Kasi baka mawala. Iba na. Ang aso na hindi na maiwanan sa bahay. Kasi kung dati, ang aso ay tagabantay ng bahay. Ngayon, Marcian, Ang tao na, ang amo na, ang nagbabantay sa aso. Diba? yayayain mo yung kaibigan mo. Sabihin mo, tara, labas tayo, outing! Uy, outing, di natutuloy yan. Tara, outing tayo! Yun nga lang kasi di ako makaalis eh. Oh, bakit naman di ka makaalis? Wala magbabantay sa aso namin. Nga! Ito na nga, magkukwento na. Oh. Di ko panyero kasi. Daming side topic. Mhm. Noong isang araw, ay merong isang aso na mahaba ang kanyang buntot. At malago. Uy. Ngayon siya ay naiirita. Bakit? Teka lang. Ito sasabihin ko. Naiirita ang aso dahil sa mabigat ang kanyang buntot. Mhm. Sabi niya, ano ba naman tong buntot ko? Ang lago-lago. Uy, hindi ka, ano? Wag ka. Dahil karamihan ng mga cute na mga aso ay mga malalago ang balahibo. Katulad ng... Oh, Pomeranian. Oh. Shih Tzu. Oh, Golden Retriever. Ano pa ba? Yung basta, madami. Naubusan ka na. Naubusan ka na sasabihin nyo. Oh, Siberian Husky. O yan. Pero syempre yung mga maikli, mga balahibo, cute pa rin naman, no? Pero mas nakaka-cute, yung malago ang balahibo. Yan. Naalala ko nga, Yan na naman. Yan na naman siya. Meron na naman siya issues. Pero, kasi ang aso namin ay beagle. O yan, tinuloy niya talaga. Tinuloy niya talaga. Nagkukwento ako. Kasi ka mabilisan to. Ang aso namin ay beagle. Ang beagle, mga yes friend, ito yung aso na mahaba yung tenga. Parang si Snoopy. Si Snoopy. Si Snoopy ay isang beagle. So alam niyo, kilala niyo naman si Snoopy. Ang asong black and white, no? So ngayon, di pinapasyal namin yung aso namin. Ang haba ng kwento na yan. Pinapasyal namin yung aso namin. Siyempre, ang balahibo ng beagle, one layer lang one layer. Pagkatapos may bata kami nakasalubong. Tapos sabi nung bata, Marcian, sa aso namin. Ano sabi? Sabi nung bata doon sa aso namin, ay, hindi naman cute. Sabi ng bata noon! Oo, sabi nung bata, mas cute yung nakita naming aso kanina. Yun yung sabi nung bata. Naku, pag nakita ko yung bata na yun. Pag nakita ko yung bata na yun, kagatin ko. Ikaw yung nangagat. Ikaw yung nangagat. Ay, nga pala, may kwento ka pala. O, diba? So, ito na nga yung kwento ko. Naku, babalik na naman tayo. From the top. From the top. Dami mong kwento. Noong isang araw, tinan mo, umpisahan ko na naman. Umpisahan ko na naman yung kwento ko. Noong isang araw, nasa na ba tayo? Oh. Sige na nga, i-the end na lang.
Ito, O, dali. Mabilis na naman ang kwento mo. dahil sa naiirita ang aso sa kanyang buntot dahil malapad, mabigat, mabuhok, biglang umulan. Uy, umulan. At sabi niya, la, saan kaya ako sisilong? Oo nga. Saan sisilong ang aso na malago ang buntot? Ang ginawa niya, Rico Panyero, mga bata, ay yung buntot niya ay nagamit niya. Uy, paano niya ginamit? Ginawa niyang payong. Uy, talaga? Talaga. At sabi niya, uy, advantage pala ang malapad at malagong buntot. Kasi nagagawa ko siyang pantabing. Mhm. Nagyaya pa siya ng ibang mga animals. Sabi ng aso, Hoy, ibon! Hoy, ibon, halika dito, dali, silong ka dito sa buntot ko. Mhm. Ang sabi niya rin doon sa pusa, Uy, Pusa! Halika dito, di mo na tayo mag-aaway, silong ka dito sa buntot ko. ay grabe pala yung buntot niya, napakalapad niya. Oo, lapad. Tapos sabi ng ibon, Aso? Sabi ng aso, Oh! Bakit? Sabi ng ibon, lagi ba kayo nauuntog? O bakit daw? Kasi ang English nyo, dog. Na! Lagi ba kayo nauuntog? Yung aso kasi ang English nyo, dog. Inulit mo pa. Inulit pa nga. Kaya mga bata, Uy!